Good day everyone. So ngayon pag-uusapan naman natin ang next part ng ating process management or the CPU scheduling, which is the preemptive algorithm. So when we say preemptive algorithm, these are algorithms na kung saan pinuputol-putol yung isang process kapag merong pumapasok na mas mataas yung priority, mataas yung ah mataas yung or mababa yung remaining time or yung burst time or merong quantum time or time slice. Okay? So ano ba 'tong mga preemptive algorithms na to? So, last time we discussed about FCFS, SJF and NPP. So, today we will discuss the preemptive priority, the shortest remaining time first, and then the round robin. So let's discuss first the preemptive priority. So preemptive priority is the preemptive equivalent of the non-preemptive priority. So this means that ang tinitingnan natin dito is the priority level. Okay? However, ang pinagkaiba nilang dalawa is that ah si preemptive priority, yun nga, dahil preemptive siya in nature, so paputol-putol yung process. So, paano ba nangyayari yan? Ito yon, no? So, I will zoom this part. Okay? So, same ano pa rin tayo, same given pa rin tayo. So, we have jobs A to J, and then same arrival time, same burst time, and priority level. Okay? So, gumawa na tayo ng timeline. Okay na yung CPU utilization natin, which is our end time should be 79. Okay? So now let's go to our Gantt chart. Okay? On time 0, dumating si A na may burst time na 11. Okay? So, from 0, 1, 2, 3, wala pang pumapasok na ibang jobs. However, on time 4, pumasok po si B. Okay? So, pagkapasok ni B sa pila, stop muna si A. Okay? So, tumigil muna si A sa pag-process. So, from 0 to 4, ano siya, nag-process si A. Therefore, ililes na natin yung time na na-process sa kanya. Therefore, ang natitira na lang sa kanyang burst time is 7. Okay? So, nung pagkapasok ni B, kinompare sila ni Algo. Okay? Sino sa kanila ang may pinakamataas na priority level? Okay? Si job A na may priority level na 5, yung nasa loob ng parenthesis natin, or si job B na may priority level na 2. Okay? So since ang algorithm natin this time is preemptive priority, so titingnan natin yung highest priority level, which is B. So isusunod si B. So si letter A or si job A, nasa pila, nakapila. Okay? So, si B ay na-execute from time 4, time 5, then on time 6, dumating po si E. Okay? So, pumila si letter E. So, dahil hindi pa naman tapos yung burst time na execute kay B, so babalik siya sa pila with the remaining time of 3. Remaining burst time of 3. Okay? So titingnan ngayon ni algorithm, no? Kung sino sa kanilang tatlo ang may pinakamataas na priority level. So this time, ang may pinakamataas na priority level is si letter E, which is 1. Okay? So therefore, siya ngayon yung isusunod sa pila. So siya na ngayon yung i-execute from time 6, 7, and then on 8, time 8, dumating po si I. Okay? So, si job, pagkadating kay 8, bumalik sa pila si letter E, syempre na-consume na yung burst time niya. Therefore, ang remaining time niya is 13. No? So, i-compare ngayon siya ni algorithm. Okay? Sino sa kanilang apat ang may pinakamataas na priority level? However, nung tiningnan niya, may dalawa na same yung priority level, which is si job E and si job I. Okay? They both have priority level 1, no? So therefore, ano ang tiebreaker natin dito?
Same with the non-preemptive priority. Ang tiebreaker natin dito will be the arrival time. Okay? So dahil nauna si letter E, babalik ulit siya sa process or sa CPU. Okay? So on time 8, 9, and then 10, balik sa pila, pumasok si letter C. However, siya pa rin ang nauna, siya pa rin ang may pinakamataas na level, o di balik siya sa pila until time 14, no? And then dahil siya pa rin on time 15 up to ilan na lang ba natira sa kanya? Ay on time 15 dumating si letter J, siya pa rin yung nanalo. So from time 15 na-process siya until time 21. Kasi wala namang from 15 wala nang ibang dumating eh. Until time 21 walang dumating. So natapos siya, no, on time 21. So notice na nilagyan ko siya ng color green to indicate that these are jobs, no, na natapos or with end time. Okay? So ngayon nung natapos na si E on time 21, titingnan niya ulit sa lahat ng processes o sa lahat ng nakapila kung sino yung uunahin niya. Okay? And then, yun na yung time ngayon ni job I to shine. Okay? So from time 21, uninterrupted siya since wala namang dumating between, no? So natapos siya by time 24. Okay? So on time 24, nag-ano ngayon, pumili ngayon kung sino yung pinakamataas na priority level. However, we have two, job B and job J. So, sino sa tingin nyo ang nauna? Tama, si job B because siya yung nauna sa pila. Okay? So, siya ngayon yung susunod na execute, no, until time 26 na kung saan dumating si letter G. Okay? However, since si G ay medyo mababa yung priority level niya, so nagpatuloy lang si B until time 27. Okay? Dahil meron na lang naman siyang isang natira eh. Okay? So, on time 27, natapos siya. Sakto naman pagpasok ni H na may priority level na 2. However, nung kinumpara, mas nauna si J. Okay? Na may priority level na 2. However, nauna siya. Therefore, siya yung isusunod. And then, on time 30, natigil ulit siya dahil sa pagdating ni letter D. However, dahil siya pa rin ang may pinakamataas at nauna kaysa kay H, siya pa rin yung nagpatuloy until time 33, no? So natapos siya diyan. And then dahil wala nang pumasok pa na ibang jobs or wala nang papasok na ibang jobs. So this part para natuloy tayong naging non-preemptive priority. Okay? Kasi wala nang ibang papasok eh. So parang naging NPP na siya. Okay? So from si J3 natapos ang time 33, then H, di tapos siya, and then C, G, D, A, and F na natapos on time 79. Okay? So tama yung ginagawa natin since same tayo ng end time with the other algorithms. Okay? So that's how you do the preemptive priority. Okay? Same process with the turnaround time and the waiting time. Okay? So kunin lang natin yung end time per job. So ito yun yung mga nilagyan ko ng green. So when we say end time per job, ito yung time kung saan natapos na, naubos na lahat ng burst times ng isang job. Okay? So, end time less the arrival time. So, ito yon. And then you get the average. Okay? Waiting time, get the turnaround time per job less the burst time. And then you get the waiting time per job and the average waiting time. Okay? So, doon sa kung babalikan natin yung sa non-preemptive, no? Ang pinaka best algo for them is the SJF. Okay, which has 22 for the turnaround time and 14.1 for the waiting time. Okay? So, i-compare natin ngayon kay preemptive priority. So, mas mataas siya kaysa kay SJF. So, that means SJF still
is still the best algorithm para sa kanila. Okay, or as of now. Okay, so that's how you do the preemptive priority. Now let's go to the shortest remaining time first. Okay, shortest remaining time first is the preemptive equivalent of the shortest job first. Okay, so ang tinitingnan natin dito will be the burst time, the remaining burst time. Okay, so yan, let's see. On time 0, pumasok si letter A, si job A. By time 4, pumila si B. However, nung niles na, ang remaining time ni A is 7, but si B merong burst time na 5, therefore si B ang mauuna. On time 6, 7 pa rin si A, na less na si B, therefore naging B3 na siya, 3 na yung remaining time niya. Pumasok si letter E na may burst time na 15, therefore B ay nagpatuloy. On time 8, natigil ulit siya dahil sa pagpasok ni letter I. Okay? So dahil na meron na lang remaining time si B na 1. Okay? Then si I, pumasok siya with a burst time of 3. Therefore, nanalo pa rin si letter I. Patuloy siya until time 9 na kung saan natapos na siya. Okay? And then, nung natapos na si letter B, pinagpilian, so nakita na 3 lang ang burst time ni I, therefore siya yung sinunod. On time 10, pumasok si on time 10, natigil si letter I, and then pumasok si C, pero dahil 2 na lang ang remaining time ni I, o di nagpatuloy siya at natapos siya on time 12. Then on time 12, pinagpilian yung mga nakapila dahil ang may pinakamaliit na burst time ay si C, therefore siya yung sinunod. On time 14, natigil siya sa pagpasok ni letter F, pero siya pa rin. On time 15, natigil ulit siya sa pagpasok ni letter J, pero siya pa rin yung siya pa rin yung pinakamaliit na burst time. And then on time 16, natapos siya. Okay? Therefore, sa kanilang apat, ang sinunod ay si letter J. Okay? So, babalik tayo sa timeline. From time 15, ang kasunod niya is 26. Okay? Si letter J, pumasok by time 16. Okay? Natapos kasi si C ng time 16, di ba? So, therefore, sumunod si letter J. Okay? Ang kasunod pa na time na may dadating is 26. Therefore, natapos siya until time 22. So now, dahil si A na ang pinakamaliit, therefore siya na yung sinunod. Until time 26 kung saan pumasok si letter G. Okay? Pero dahil siya pa rin ang may pinakamaliit na remaining time, o di na-process siya, nahinto nung time 27, dahil dahil sa pagpasok ni letter H, then now, same sila ngayon ng burst time. Okay? Si A ay may 2 na remaining time. Si H ay may 2 na burst time. Okay? So ano ang tiebreaker natin dito? Our tiebreaker will be the arrival time. Therefore, ano na si letter A? Continue si letter A until time 29 kung saan natapos siya. And then, dahil si 2 ang ang may pinakamaliit na burst time, di siya yung sinunod. And then on time 30, natigil siya sa pagpasok ni letter D. Pero dahil siya pa rin ang may pinakamaliit, continue siya until time 31 kung saan natapos siya. Okay? And then from here, naging SJF na ang process natin dahil wala nang ibang pumapasok na jobs. Okay? So from 31, ang pinakamaliit si D, and then followed by G, followed by F, and then followed by letter E na natapos on time 79. Okay? So same process with the turnaround time. So you get the end time for each job, and then less the arrival time, and then you get the turnaround time with the average turnaround time. And then on the waiting time, get the turnaround time per job, less the burst time per job, and then you get the waiting time per job, and then the average waiting time. Now,
So si SRTF, 21.3 ang turnaround time. Well, waiting time niya is 13.4. Okay, let's compare it with the SJF. Si SJF ay may 22 na turnaround time at 14.1 na waiting time, which is mas mataas kaysa kay SRTF. So this time, si SRTF na yung best algorithm natin. Okay? And that's how you do the shortest remaining time first algorithm. Okay? And now let's go to the last algorithm natin, which is the round robin. So si round robin, siya yung preemptive equivalent ni first come first serve. Okay? So si round robin ay nahati into time slices or yung tinatawag din natin na quantum time. Okay? Ano ba ibig sabihin ng netong round robin na to? Imagine na nasa na nasa ATM ka, no? Nakapila ka sa ATM. Okay? Sa ATM, yung etiquette natin when it comes to ATM transactions is that hanggang 2 transactions lang per tao. Okay? So, para naman mag-giveaway ka sa ibang mga nakapila pa, no? Ayun. So, pag ikaw na yung nasa ATM and then meron kang let's say 5 times ka magwi-withdraw, after the second transaction, balik ka sa pila. Okay? And then pag ikaw na ulit, another 2, and then balik sa pila ulit, and then pag ikaw na ulit, you will tapusin mo na siya dahil isa lang naman ang natitira. Ganon din dito. Okay? So, bawat burst time ay nahati by 5. Okay? By 5 yung pag-process natin dito. Okay? So, sir, paano kapag ang burst time ko is below 5 or 5 below? Eh di tapos na siya kaagad. Kasi 5 yung time slice natin eh. So, paano 'yon? For example, ito, no? Ang time 0, by the way, dito sa round robin, mahalaga na titingnan mo yung timeline. Okay? Titingnan mo yung timeline kasi dito nagmamatter na yung mga nakapila. Yan. Kaya different yung arrangement nila pero dito na ano lang sila, steady lang sila dito, iba-iba. Kasi sinasimulate ko din dito yung pila ng bawat job. Okay? So let's go back to the Gantt chart. On time 0, dumating si letter A. Okay? Dahil 5 ang time slice natin, tumigil siya on time 5. Na kung saan, by that time, nakapila na si B. No? So, pupunta si letter A sa pinakadulo ng pila. Okay? Then, after time 5, siya na yung kasunod. Since 5 yung burst time niya, di natapos siya by time 10. Okay? But during that time, nasa unahan na ng pila si letter A, and then sumunod si letter E because dumating siya by time 6, si letter I by time 8, and then si letter C on time 10. Okay, therefore, dahil si C ang nauna sa pila, balik siya ulit sa process, okay? Dahil 5 ang time slice natin, so on time 15, tumigil siya, punta siya sa pinakadulo ng pila. Okay? But between this time, okay, pumasok si letter F at saka si letter J, okay, sa pila. So pagkatapos ni letter A, balik siya sa pinakadulo ng pila, and then si letter E yung pinakauna, therefore siya yung kasunod. Okay? And then on time 20, pumunta siya sa pinakadulo ng pila, kasunod ni letter A. Ang nauna na ngayon ay si letter I. Okay? Na may burst time na 3. So, siya yung sinunod sa process. Dahil 3 lang ang burst time niya, therefore natapos siya by time 23. Okay? And then, dahil walang pumasok at wala namang sobra sa kanya para bumalik sa pila, so kasunod na si letter C. Okay? Si letter C na natapos, kasi time slice natin ay 4, di ba? So, natapos siya on time 27, na kung saan on time 26, pumasok si letter 26 and 27,
pumasok si letter G and letter H, okay, sa pila. Okay? So, next is si letter F, no? Na natapos on time 32. However, dahil meron pang sobra sa kanya, balik siya sa pila. Okay? And then, kasunod si letter J na may 6. Dahil 5 lang ang time slice natin, on time 37, balik siya sa pila na may burst time na 1. Okay? And then, dahil kasunod na si letter A, o di natapos na siya by time 38. Okay? And then, next is si E. Dahil sobra pa rin siya sa 5, balik siya sa pila. Then, kasunod si letter G. Di process siya until time 48. Dahil may sobra pa, balik siya sa pila ulit. Si letter H na may 2 lang. So, natapos siya by time 50. And then, kasunod by D. Dahil may sobra pa, balik siya sa pila after ng time 55. Followed by F. Dahil sobra sa 5. So, after time 60, balik siya ulit sa pila. And then si letter J, dahil isa na lang ang natira sa kanya, natapos siya by time 61. Followed by letter E, dahil 5 na lang yung ano sa kanya, edi natapos na rin siya by time 66. And then followed by letter G, since sobra pa siya sa 5, by time 71, balik siya sa pila with remaining time of 1. And then followed by D, 4, so tapos siya by time 75. And then followed by F na may burst time na 3, natapos by time 78, and then letter G, end time niya is 79. So, tama tayo kasi natapos siya on time 79. Okay? So, mahalaga na sinasimulate mo rin yung pila dito. No? Kasi makikita mo kung sino yung kasunod at hindi ka malilito kung sino yung mga nakapila na. Okay? So, yun yung tip ko sa inyo. Same process when it comes to the computation of turnaround time and then the waiting time. Okay? So, you get the end time per job. So, again, ang end time, ito po yung time na kung saan natapos na mai-process yung isang job. Okay? So, less by the arrival time and then you get the turnaround time per job and then the average turnaround time. Same for the waiting time, you get the turnaround time per job, less the burst time per job, and then you get the waiting time per job, and then the average waiting time. Okay? So if we compare it with the shortest remaining time first, you see that SRTF still the best algorithm than the round robin because mas maliit yung turnaround time niya and mas shorter yung waiting time niya kumpara kay round robin, which fits our criteria for the best algorithm. Okay? So that's how you do the preemptive priority, the shortest remaining time first, and the round robin scheduling algorithms. So for the next topic natin we will discuss complex algorithms which are the MLQ or the multi-level queue and the multi-level feedback queue which composed of 2 or more algorithms. Okay? So that's all.